Hello po, pakinggan natin itong balitang ito. May lumutang na dalawang saksi na nakakita umano sa biktima habang duguan sa loob ng isang sasakyan. Positibo rin nilang kinilala ang itinuturing ngayong person of interest na isa umanong pulis. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive. Halos isang buwan matapos may report na nawawala ang beauty queen na si Catherine Camilon, may person of interest na raw ang CIDG. Kinilala raw ito ng dalawang saksi na nakakita mismo sa lalaking POI noong gabi ng October 12 sa isang bakanting lote sa isang subdivision. Umiihi doon sa lugar, nakita ng suspect natin, nilapitan at tinutukan sila ng baril. Kaya they were able to identify, lumapit sa kanila, tinutukan sila ng baril. Lumutang daw ang dalawang saksi kahapon lang at nagbigay na ng kanilang mga sinumpaang salaysay sa CIDG. Bago raw na nakita ng gabing yon ang nasabing person of interest, nakita raw ng dalawang saksi ang tatlong lalaki sa nasabing lugar. Nakita nila yung biktima na duguan sa ulo, inililipat from the victim's car to another car. At nakita nila na duguan, nililipat ng tatlong lalaki. Personal driver daw ng isa pang person of interest ang nakita ng mga saksi na nanutok sa kanila. Through our rag gallery ng CIDG, they were positively identified and they were very certain about it na yun talaga yung nanutok sa kanila through his tattoos at saka yung talagang physical feature nila na mukha nila talaga. Love angle ang nakikita ng CIDG na posibleng motibo sa krimen. Quarrel among this victim at saka yung suspect. And allegedly, it is open secret that they have love relationship. Very obvious na doon sa sasakyan nakitang duguan yung ulo ng biktima natin. It's either hinampas ng baril or binaril doon mismo sa loob ng sasakyan. Hindi raw basta-basta ang person of interest na tinitingnan ng CIDG dahil isa raw itong police officer. Pero lumilinaw na raw ang takbo ng kanilang investigasyon sa paglutang ng dalawang saksi. Bagamat sapat na raw ang mga ebidensya na hawak ngayon ng CIDG, patuloy pa rin daw silang kumakalap ng mga ebidensya para mas matibay ang kaso laban sa suspect. Para sa GMA Integrated News, Okay. Marisol Ito yung balita tungkol doon sa nawawalang beauty queen. Medyo matagal-tagal na rin na balita ito. Ngunit it's a good thing na may mga updates na tungkol dito. Ngayon, ayon dyan sa balita, ang pinaka-person of interest sa pagkawala ng beauty queen na yan ay isang police officers. Ayon sa ulat, ang cause nito ay yung love triangle. Siguro may relationship yung police dito sa beauty queen. Pagkatapos may iba pang relationship itong beauty queen sa iba pang person, sa isa pang tao. Kaya yon, parang ano yun, yung love of passion. Okay. Ngayon, kahit na anong kanyan, ang point is, kung minsan, kung ang mga involved sa krimen ay yung mga nasa law enforcement agency natin, di ba, parang matagal bago ito ay nalulutas. Okay? Ngayon, sa mga situation nito, the best thing na gagawin ng departamento ay gawin nila yung kanilang utmost effort para malaman talaga yung mga bagay-bagay in connection with that abduction. Okay? Kahit sino pa sana yan, kahit na may malakas na connection, kahit na may mataas na rangko, well, no one is above the law. Dapat siya ay managot. At the same time, talagang tignan, imbestigahan mabuti rin.
Kasi di natin alam, baka nga yung tinutukoy na person of interest ay innocent naman doon sa pangyayari. Kaya yan, sa sa police department natin, talagang tumbukin kung ano talaga yung nangyari. Pagkatapos, kung mabilis ang pagkalutas, maganda yan. Magandang halimbawa sa ating Pilipino. Kasi sa nakikita natin, ang isa sa mga problema talaga dito sa Pilipinas ay yung enforcement ng mga batas natin. Talagang alam natin na sinasabi ng marami sa atin na pag yung mga involved ay medyo malakas, mayaman, malaki ang influence, then most likely hindi sila parang hindi sila mananagot sa batas natin. Let us reverse the trend na sa ngayon na para talaga mas umunlad ang Pilipinas. Kung ang isang tao ay nag-commit ng crime, mahirap man yan, mayaman, o kilala, makapangyarihan, dapat pari-pariho managot sa batas. Okay, so yan ang ating masasabi. Sana malulutas na yan. Muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.